Ang senior at junior meeting ay isang event kung saan maghaharap ang mga incoming freshmen at ang mga second year ng mga seniors sa lugar na ito sa unang pagkakataon. At ang prosesong ito ay kilala bilang isang intense na event sa pagitan ng dalawang grupo. Dagdag pa isa rin itong espesyal na event sa Filion Academy, at ang proseso nito ay ang dalawa sa pinakamataas na ranggo sa mga freshman ay i-represent ang kanilang grupo, at ang ito ay walang iba kundi sina Ronan at Shipin, at ang kanilang makakalaban ay ang apat sa pinakamalakas sa mga second year na mayroon ding kanya-kanyang fighting style. At sa event na ito ay magkakaroon sila ng one-on-one spar laban sa isa't isa. Samantala binanggit ng headmaster na ang event na ito ay inorganisa ng mga instruktor ng Filion Academy. Nilalayon din ng event na ito na patatagin ang relasyon sa pagitan ng mga seniors at juniors upang maunawaan nila ang kanilang lakas at mga kahinaan. Binanggit din niya na naniniwala siya na ang dalawang ito ay magkukumplement sa isa't isa at sa pamamagitan nito ay magsisimula ang kanilang tunay na edukasyon. Ang mga duels na ito ay ginawa bilang educational na laban, at base sa tradisyon ang bawat representative ng freshman ay ipapakita ang kanilang unang hakbang sa kanilang hinaharap. Binanggit din niya na sa mga duels na ito, ang mga freshman ang mamimili ng kanilang magiging makakalaban, at maaari din itong tanggihan ng napili. Sa huli ay sinabi ng headmaster na hindi kailangang ma-pressure ng mga freshman representatives at gawin lamang ang kanilang makakaya. Samantala si Ronan ay makikitang tila naiinis na dahil sa haba ng speech ng headmaster. Sinabi din niya na ang layunin lamang ng event na ito ay parang isang hazing para sa kanilang mga freshman. Ang apat sa kanilang makakalaban ay sina Nasdo, isang martial arts major, at ang kasalukuyang rank 1 sa mga sophomore. Ang ikalawa ay si Broom na isa ring martial arts major na may ranggong 2. Ang ikatlo ay si Karun na may ranggong 4. At ang huli ay si Erina na kasalukuyang nasa 3. ranggo. Matapos ang pagpapakilalang ito ay binanggit ni Broom na nasasabik na siyang labanan ang dalawa sa pinakamalakas sa mga freshman ng taong ito. Sa kabilang banda si Ronan ay tila nagugulat sa kasiglahang ipinakikita nito. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang mga manonood ay nakita niya ang kanyang ate sa isa sa mga ito, kaya naisip niya na ang sitwasyong ito ay pwede niyang magamit, sa gayon ang kanyang ate ay hindi na mag-aalala sa kanya, at maisip na nabubugbog siya sa lugar na ito. Naisip din niya na mas mainam kung maipakita niya sa kanya na marunong din siyang makipagkaibigan sa iba pa niyang mga kaeskwela. Habang nasa kalagitnaan pa ng kanyang pag-iisip ay narinig niya ang paalala na pwede na silang mamili ng kanilang nais makalaban, ngunit matapos marinig ito ay itinaas niya ang kanyang kamay upang kunin ang atensyon ng headmaster. Pagkatapos nito ay sinabi niya sa kanya na kung pwede ba siyang mag-suggest ng isang bagay. Tila nagulat naman ang headmaster sa pangyayaring ito, kaya tinanong niya si Ronan kung ano ang gusto niyang sabihin. Sinabi naman ni Ronan na dahil pwede silang mamili kung sino ang kanilang makakalaban, ay nag-suggest siya na kung pwede niyang makalaban ang 4 na mga seniors. Tila nagulat naman ang headmaster sa suhestyon na ito, ngunit bago pa siya tuluyang makasagot ay lalo siyang nagulat, at tila ikinagalit din ng kanyang mga seniors, nang sabihin niya na gusto niyang makalaban ang mga ito. Nang sabay-sabay. Matapos niyang sabihin ito ay natahimik ang lahat ng mga tao sa lugar. Pagkatapos ay nagkaroon ng maikling pag-uusap ang mga propesor at ang headmaster tungkol sa bagay na ito. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay tinanong ng headmaster si Nabiros kung ano ang opinyon nito sa suggestion ni Ronan. Sinang-ayunan naman ito ni Nabiros at sinabi na ang prinsipyo ng Filion Academy ay kung mayroong kakayahan ang isa, ay maaari niyang gawin ang kahit anong naisin niya. Binanggit din niya na kahit sino pa ang manalo sa kanila, ay magkakaroon ito ng malalim na kahulugan para sa karamihan, at upang mapagaan ang kanilang kalooban, ay sinabi niya na kung mayroong masamang mangyayari ay pipigilan niya kaagad ito. Matapos marinig ang paliwanag na ito, ay sandaling nag-isip ang headmaster, at kalaunan ay sumang-ayon na rin siya, at sinabi sa lahat ng mga manunood na susundin nila ang suggestion ni Ronan, at sisimulan na ang laban. Matapos ang pahayag na ito ay nagkaroon ng mainit na palitan ng tingin sa pagitan ni Ronan at ng 4. Sa sandaling ito ay galit na ang 4 na senior, dahil sa palagay nila ay masyado silang minamaliit ng baguhan na ito. Iniisip pa nga nila na kaya niya ginagawa ang mga bagay na ito ay dahil naging second rank siya, at palagay niya ay undefeatable na siya, kaya gusto nilang gawin ang kanilang buong makakaya upang durugin ito, sa gayon mawala ang kanyang kayabangan. Ngunit habang nasa gitna ng kanilang pagkagalit, ay pinapakalma sila ng kanilang pinuno,
At sinabi na bagamat mayabang si Ronan, ang kasama naman nito na si Shipin ay totoong skilled, at hindi nila dapat baliwalain. Kaya ipinayo niya sa kanyang mga kasama, na sa umpisa pa lamang na laban ay ibibigay na nila ang kanilang buong makakaya. Sumang-ayon naman dito ang kanyang mga kasamahan, na ngayon ay naglalabas na ng kanilang mga determinadong ekspresyon. Samantala ang ate ni Ronan, na si Errol ay natatakot na sa posibleng mangyari sa kanyang kapatid, dahil ang atmosphere ngayon sa lugar ay masyadong magulo, dahil dito ay sumigaw siya sa kanyang kapatid, at pinag-iingat siya. Sinabi din niya na kung sa palagay niya ay magiging mapanganib ang laban ay agad na siyang sumuko. Sa kabilang banda si Ronan nang marinig ang mga paalalang ito, ay tumingin lamang sa kanya, at ngumiti, pagkatapos ay sinenyasan niya siya na tila sinasabi na huwag mag-alala. Kaya matapos makita ito ay kumalma na ng bahagya na si Errol, at muling bumalik sa panonood. Kasunod nito ay pinahayag na ng headmaster na ang laban sa pagitan ng mga seniors at juniors ay magsisimula na. Matapos sabihin ito ng headmaster, ay mabilis na sumugod patungo kay Ronan ang pinuno ng grupo, at sa isang iglap lang ay napunta na ito sa kanyang harapan, ngunit sa sandaling ihampas na nito ang kanyang espada kay Ronan, ay mabilis niya itong naiwasan. Habang ginagawa ito ni Ronan, ay naisip niya na pulido ang mga galaw ng mga ito, napagtanto din niya na ang kalidad ng kakayahan ng mga ito, kung ikukumpara kay Maria, ay higit na mas mataas ng ilang level. Iniisip din niya na ang apat sa pinakamalakas sa mga second year, ay walang kaduda-dudang mataas ang mga kakayahan. Habang kalmado pa rin niyang iniiwasan ang mga atake ng mga ito, ay napansin niya bukod sa malakas na mga kakayahan, ay maganda rin ang teamwork ng mga ito. Sa sandaling ito ay magkasunod siyang inatake ni Erina at Karon, ngunit sa sandaling tatama na ang atake ni Karon sa kanya, ay kalmado pa rin niyang sinalag ito gamit ang kanyang espada. Pagkatapos nito ay napaatras siya dahil sa lakas ng impact ng atake, at sa sandaling tatayo na siya, ay napansin niya na nakahanda na siyang atakihin ni Brom gamit ang kanyang malaking espada. Habang ginagawa niya ito ay tinanong siya ni Brom kung bakit niya ginagawa ang bagay na ito, dahil gusto niya sanang magkaroon siya ng isang matinding sparring laban sa kanya. Sa kabila ng mga pahayag na ito, at ng paparating na atake, ay nananatiling kalmado si Ronan, at iniisip lamang ang mga galaw na ipinakikita ng kanyang mga kalaban, at ang susunod na mga atakeng gagawin ng mga ito, at napagtanto niya sa mga oras na iyon, na mga high level na talaga ang mga seniors niyang ito. Samantala habang paparating na ang combination attack ng apat na ito, ay sandaling nag-isip si Ronan ng posibleng counter, at sa oras na tumama ang atake ng mga ito ay wala na siya sa kanyang kinatatayuan. Sa sandaling ito ay nagulat ang apat sa pangyayaring ito, at nagtataka kung saan na napunta si Ronan, kasabay nito ay iniisip rin nila na sobrang bilis nito para maiwasan ang pinagsama nilang mga atake ng ganoon kadali. Sa kabilang banda habang nasa gitna pa ng kanilang pagkalito, ay mabilis silang inatake ni Ronan na nagpangyaring mawasak ang kanilang mga sandata. Ngunit sa sandali ding iyon ay nagulat si Ronan nang makita na ang isa sa kanila ay nakatayo pa rin mula sa kanyang atake, kaya sinabihan niya ito na talagang matibay siya. Sinabi din niya na matapos ang ataking iyon ay dapat nasira na nito ang kanyang fighting spirit, ngunit dahil nakatayo pa rin siya mula rito ay sinabi niya na magiging mas considerate siya sa kanyang nararamdaman. Pagkasabi niya nito ay agad siyang umatake ng harapan kay Brom, na ikinagulat naman ito, dahil sa mga oras na iyon ay nakilala niya ang ataking gagamitin ni Ronan laban sa kanya, at iyon ay isa sa mga teknik na ginagamit ng kanilang struktor na sina Birose. Habang natulala pa ito sa kanyang nakikita, ay ngumiti si Ronan, saka nagpakawala ng tatlong magkakasunod na atake laban sa kanya. Pagkatapos niyang gawin ito ay tuluyan ng nawasak ang malaking espada ng lalaking ito. Habang isa-isang bumabagsak ang mga piraso ng espada sa lupa, ay ngumiti si Ronan sa kanyang mga seniors, at sinabi na marami siyang natutunan sa kanila. Samantala, matapos ang pangyayaring ito ay nagkaroon ng katahimikan sa buong arena, at napanganga sila sa kanilang mga nasaksihan. Pagkatapos nito ay bigla silang nagsigawan, dahil sa paghanga nila sa kahusayan ni Ronan, at ninanais na malaman kung sino ba ang freshman na ito. Dahil noong una ay inakala nila na matatalo ito, dahil sa kanyang mga disadvantage sa bilang, ngunit bandang huli ay mabilis niyang natalo ang apat na ito ng sabay-sabay. Ang ilan pa nga sa mga ito ay nagtatanong kung talaga bang first year lang ang lalaking ito. Sa kabilang banda ang apat ay hindi pa rin makapaniwala sa nangyari sa kanilang mga sandata, at kung paano sila natalo sa laban na ito. Pagkalipas ng ilang sandali ay sinabi ng pinuno ng grupo, habang pinagmamasdan ang kanyang nasirang espada,
na wala siyang maireklamo sa resulta ng laban na ito dahil wala talaga siyang laban sa kanya, samantala ang iba niyang mga kasamahan ay tinatanong kung saan ba nagmula ang isang malahalimaw na talentong ito. Sa kabilang banda si Ronan ay tila hindi naririnig ang mga pahayag na ito, at sa halip ay nakatuon ang pansin sa kanyang kapatid, at nang nakita niya ito ay napansin niya na nanghaharas ito ng isang manunood, at pinupuri ang kanyang kapatid. Dahil dito ay napalagay ang kanyang loob, at naisip na dahil sa kanyang ginawa, ay hindi na mag-aalala ito na mabubugbog siya sa lugar na ito. Pagkatapos ng pag-iisip niyang ito, ay itinuon naman niya ang kanyang pansin sa kanyang mga seniors na nakalaban niya, pagkatapos ay pinuri niya ang mga ito sa kanilang mahusay na laban. Habang nabibigla pa ang mga ito sa pahayag niyang ito, ay yumuko siya sa kanila, at nagpasalamat dahil marami siyang natutunan mula sa kanila. Sinabi din niya na na-excite siya nang makapasok siya sa Philion Academy, kaya niya nagawa ang paghamon sa kanila, pero sa huli ay napagtanto niya na ang kanilang lakas ay higit pa sa kanyang inaasahan, kaya muli siyang nagpasalamat sa pagtanggap ng kanyang immature na challenge sa kanila. Samantala sa sandaling ito ay hindi makapaniwala si Maria at si Asel sa kanilang naririnig, dahil hindi ito ang Ronan na nakilala nila. Naisip pa nga ni Asel na tila nakakain ito ng panis na pagkain bilang kanyang almusal. Samantala nagpatuloy si Ronan, at sinabi sa kanyang mga seniors, nakalimutan na ang kanyang pagiging walang galang sa araw na ito, at umaasa siya na marami pa siyang matututunan sa kanila sa hinaharap. Samantala ang apat na seniors nang marinig ang mga pakiusap na ito, ay tila naguguluhan pa rin at hindi malaman kung ano ang isasagot kay Ronan. Ngunit nabasag ang kanilang katahimikan nang biglang sumigaw ang isa sa kanilang mga kasamahan, at sinabi na nagkamali siya ng inaakala sa kanya. Sinabi rin niya na bukod sa malakas siya ay maganda rin ang kanyang pag-ugali. Pero matapos ito ay sinabi niya na hindi niya na kailangang maging masyadong humble, dahil nanalo siya ng patas gamit ang sarili niyang kakayahan, kaya dapat niyang ipagmayabang ito. Pagkatapos ay tinaas niya ang kanyang kamay, at sinabi na yon mismo ang kahulugan ng pagpasok sa Philion Academy. Kasunod nito ay kinindatan niya si Ronan, at pinuri sa kanyang mga nakakamanghang mga kakayahan. Ngumiti naman si Ronan, at ibinalik ang papuri sa kanya. Habang ang kanyang kapatid na si Errol ay halos mahubaran na ang kanyang katabi, dahil sa sobrang emosyon mula sa kanyang pagkapanalo, ay naisip na Ronan na dahil sa kanyang pinakitang pakikipagkaibigan sa kanyang mga seniors, ay mas mapapalagay na ang loob ng kanyang kapatid, at hindi na mag-aalala sa kanya sa hinaharap. Samantala habang nangyayari ang lahat ng ito, isang babae ang nagmamasid sa kanila, kasunod nito ay bigla itong ngumiti, at sinabi na napaka-interesanting tao si Ronan. Matapos ang senior-juniors meeting, ay bumalik na sila sa main building ng Philion Academy, kung saan nagkaroon ng isang salo-salo ang mga estudyante. Sa mga oras na ito ay sinabi ni Asel, na noong una ay iniisip pa niya kung ano ang entrance ceremony banquet na sinasabi ng MG Guro, ngunit ngayon ay napagtanto niya na ito pala ay isang salo-salo ng mga estudyante sa marangyang paraan. Sinabi naman ni Maria na ang Philion Academy ay ang pinakaprestihiyosong institute sa Imperial Capital, kaya dapat lang naasahan niya na ang ganitong klase ng mga pagtitipon. Sumang-ayon naman dito si Ronan, at sinabi na hindi na nakakabigla para sa kanya ang ganitong klase ng okasyon. Pagkatapos nito ay tinanong naman ni Asel, si Ronan kung naihatid na ba niya pauwi ang kanyang kapatid. Kinumpirma naman ito ni Ronan, at sinabi na masyado itong nag-aalala sa kanya, kaya medyo natagalan siya para pakalmahin ito. At para mas makasigurado sa kaligtasan niya, ay pinasama niya sa kanya si Sita para sa mga di inaasahang pangyayari. May tiwala siya dito, lalo pat isa itong dragon, kaya hindi na siya mag-aalala para sa kanyang kaligtasan. Natuwa naman si Asel sa pagiging maalalahanin nito may kinalaman sa kanyang kapatid, at sinabi pa na hindi talaga nito binabaliwala ang mga bagay lalo pa at may kinalaman sa kanyang kapatid. Ngumiti naman si Ronan sa papuri nito, at sinabing natural lamang iyon, dahil ito na lamang ang natitira niyang pamilya. Pagkatapos nito ay itinuon naman niya ang kanyang pansin sa pagkain, at sinabi na susubukan naman niya kung ano ang lasa ng pagkain dito sa Philion, ngunit bago pa man niya maisubo ang pagkain, ay biglang sumulpot si Shipin sa kanyang tabi na parang isang multo, at sinabihan siya na kung nagagawa ba talaga niyang ma-enjoy ang kanyang pagkain ngayon. Matapos marinig ito, ay tila natulala si Ronan, at iniisip na hindi na siya tinatantanan ng taong ito. Sa kanyang galit ay inihampas niya ang kanyang kinakain sa kanyang plato, at tinanong ito kung ano ang kanyang problema. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung gusto na naman ba niyang magsimula ng away.
Ngunit iba sa kanyang inaasahan, ay sinabi nito, na hindi siya pumunta rito upang makipag-away, at sa halip ay may gusto lamang siyang itanong na importanteng bagay sa kanya. Tila naguguluhan naman si Ronan sa trip nito, kaya tinanong niya kung ano ang gusto niyang malaman. Bago sabihin ang kanyang mga tanong ay naglabas siya ng ballpen at papel, at sinimulang tanungin si Ronan tungkol sa kanyang kapatid. Ang una niyang tinanong ay kung saan sila nakatira, at kung ang tinitirhan ba nila ay malayo sa Imperial Capital. Matapos marinig ang mga tanong na ito ay tila lalong naguluhan sa Ronan, at hindi maisip kung para saan ang mga tinatanong niyang ito. Pagkatapos nito ay nagpatuloy pa siya sa kanyang pagtatanong, gaya ng sitwasyon ng kanilang mga daan papunta sa kanila, at kung mayroon bang maayos na seguridad papunta sa kanila. Tinanong din niya kung mayroon bang mga bandido ang natatagpuan sa kanilang lugar. Habang tinatanong niya ang lahat ng mga ito ay pinatitigil na siya ni Ronan upang malaman kung para saan ba ang mga ito, ngunit sa halip na tumigil, ay biglang naging seryoso ang ekspresyon nito, at tinanong kung hire ba siya ng mga mercenary para sa seguridad ng kanyang kapatid pauwi sa kanila, dahil kung hindi ay mas masahol pa siya sa mga kriminal. Matapos marinig ang lahat ng ito, ay hindi na nakapagpigil pa si Ronan, at sa kanyang galit ay minura niya ito, saka sinabing nag-hire siya ng mga mercenary, at ang mga iyon ay maaasahan. Dagdag pa, sinabi din niya na maliban na lamang kung atakihin ng mga dragon ang kanyang kapatid, ay walang mangyayaring masama sa kanya. Ngunit sa halip na mapanatag ito, ay tila lalo pa itong nag-alala nang marinig ang mga sinabi ni Ronan. Galit niyang sinabi kay Ronan na kung atakihin pala ang kanyang kapatid ng mga dragon ay tiyak na magiging mapanganib ito sa kanya. Tila mababaliw na si Ronan sa pagiging praning ng taong ito, at sinabihan ito na tigilan na ito, dahil nababaliw na siya. Pagkatapos nito ay tinanong niya siya kung bakit ba siya napapraning tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa kanyang kapatid, kaya tinanong niya siya kung pakiramdam ba niya ay meron silang ugnayan ng kanyang kapatid. Tila natahimik naman si Shippin nang marinig ito, at hindi na nakapagsalita. Pagkalipas ng ilang sandali ay sinabi nito na nag-aalala lamang siya sa kaligtasan ng kanyang kapatid, na pinaniniwalaan niyang pinagtagpo sila ng tadhana. Ngunit bago pa siya matapos sa kanyang pagpapaliwanag, ay isang babae ang papalapit sa kanila na may kulay violet na aura. Pagkatapos ay sinabi nito na ang sitwasyong ito ay napaka-interesante, dahil ang wolf ng Grancia family ay naging madaldal sa okasyong ito. Galit namang lumingon si Shippin, at tinanong kung ano ang kailangan niya sa lugar na ito, at tinawag niya ang babae na ito na si Akalusha. Ang babaeng ito ang nanguna sa Magic Department. Sa halip na ma-intimidate sa ugali ni Shippin, ay ngumiti lamang ito at sinabi na hindi siya ang pakay niya dito, dahil ang pinunta niya lang sa lugar na ito ay si Ronan. Tila nagulat naman si Ronan sa pangyayaring ito, kaya tinanong niya kung siya ba talaga ang pakay niya, at kung bakit. Sa kabilang banda si Shippin nang marinig ito, ay napatingin at napabuntong hininga, saka sinabi na may panibago na namang evil inclination ang na-activate. Pagkatapos sabihin ito ay sinabi niya na tapos na siya sa kanyang sadya dito, kaya alis na siya. Ngunit bago pa siya tuluyang umalis, ay bigla siyang lumingon kay Ronan, at sinabi dito na sa palagay niya ay dapat siyang magpadala ng kanilang family guardians upang masigurado ang seguridad ng kanyang kapatid. Ngunit si Ronan ay minura lang ito at pinaalis na dahil hindi pa pala ito tapos sa kanyang kapraningan. Matapos itong umalis, ay kinalabit siya ni Asel, at binanggit sa kanya na ang babaeng kaharap nila ay ang taong nakita nila sa senior-junior meeting. Kinumpirma na naman ito ni Ronan, at sinabing hindi na niya kailangang ipaalala pa sa kanya, dahil sariwa pa sa kanyang alaala, kung paano denominate ng babaeng ito ang laban sa kanyang senior, na para bang sobra-sobra ang ginawa nito. Ngunit sa halip na ma-offend ng marinig ito, ay ngumiti lamang siya, at sinabi na tama lamang ang kanyang ginawa, upang turuan ito ng leksyon, dahil sinubukan nitong ilabas ang kanyang mga pangil sa kanyang harapan. Pagkatapos ay tinanong niya si Ronan kung naiintindihan ba niya ang kanyang ibig sabihin, ngunit direkta itong itinangi ni Ronan, at sinabing na hindi niya alam kung ano ang sinasabi nito. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung ano ang dahilan ng pagpunta niya sa kanya. Sinabi naman ito na dahil sa pinakita niyang talento ay namangha siya, kaya nagpunta siya ngayon upang magbigay sa kanya ng offer. Sinabi pa niya na ang espesyal na offer na ito ay hindi basta-basta makukuha ng sinuman. Pagkasabi nito ay ipinakita niya kay Ronan ang isang violet na pendant. Samantala nang makita ito ni Ronan ay nagulat siya, dahil nakilala niya ang bagay na ito, at tinawag niya ito na Akalusha's Invitation. To be continued sa Season 1 Part 6. Huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe.
Maraming salamat sa panonood. God bless you all.